Yo, what's up guys? Welcome back na naman sa ating YouTube channel at gagawa na naman tayo ng panibagong poster making content. At itong gagawa natin ng poster is talagang nagtitrending no sa mga barangayan contest. So ano pa hinahantayin natin? Umpisahan na natin ang paggawa. Bale, ang main topic nga pala ng poster making na gagawin natin ay From Click to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. So ayan, ito yung mga topic na meron yung barangayan contest ngayon no, sa mga SK barangay contest. Syempre yung mga ginaganap sa ating mga barangay, sa mga probinsya, dito sa Manila. So ayan, napaka-trending ng topic na to. Syempre yun nga yung ginagawa natin no, kung ano yung mga nag-trending na topic about sa art, sa mga poster making art, competition, ganyan, eh yun talaga yung gagawin natin. So ayan, nag-start na tayo. Bakit daw hindi natin pinapakita yung sketching process no? So para sa akin hindi mo naman na kailangan ipakita no? Hindi na kailangan ipakita, ilang beses ko nang inulit-ulit yan at talagang doon na tayo mag-i-start sa outlining process no? Tsaka masyadong mahaba na yung video, hahaba talaga siya. Actually nga, naka-fast forward na nga yung ginagawa natin no? Para syempre gusto ko lang naman makita nyo at makakuha kayo ng idea sa poster na ginagawa natin. By the way nga pala, ito pala yung pinaka hindi ko nagugustuhan sa mga nagko-comment sa atin, no? Yung tipong parang pinipilit pa tayong gumawa ng mga content, no? It depends naman kasi yun, guys. Hindi pwedeng basta-basta tira lang tayo ng tira ng mga poster na gagawan, no? Hindi ganun. Tsaka hindi tayo naka-free time, no? May oras tayo sa paggawa ng mga content. Hindi tayo basta-basta lang makakagawa, no? Pwede naman yon, pero kung gusto nyo, magawan kayo ng mabilisan, i-commission na lang natin. Mas maganda yun na magpa-commission na lang kayo kasi talagang matututukan ko. Hindi ko kasi magagawan kaagad-agad yung mga nire-request nyo kasi nga syempre need pa rin natin mag-work no. Meron tayong stable work, stable job no na kailangang pasukan araw-araw no. Kasi syempre meron din tayong mga binabayaran. Marami din tayong expenses, marami rin tayong gastusin at higit sa lahat may mga pangangailangan tayo sa buhay natin na hindi na mababayaran ng ganito lang na paggawa lang ng content no. So ayun lang, sana maintindihan nyo. Give and take lang tayo sa mga bagay-bagay no. Lalo na sa mga estudyante nating manonood dyan, sa mga followers natin, sa mga commentors at lalo na sa mga subscriber natin sa YouTube. Maraming salamat nga pala sa sumusuporta ng mga videos natin at sa mga nanonood. At thank you nga rin pala sa mga hindi nag-i-skip ng ads natin. So ayun lang, maraming salamat sa inyo. Balik tayo sa ating ginagawang poster no. So ayun nga no, dito nga sa sketch na ay sa outlining na ginagawa natin. Makikita nyo no na lumalabas na yung mga details no. Yun nga, yung sa pag-i-sketch nga ng mga object hindi natin pinapakita. Pero syempre, andun pa rin yung no, yung pinaka-detalye. Mas maganda na medyo detalye yung ginagawa niyo, sketch sa isang poster. Lalo na pag ganito no, medyo critical, maraming object no, maraming symbolism na nakalagay para hindi kayo malito kapag once na nag-outline kayo. So ayun nga sa mga nagsasabi na bawal daw yung paggamit ng marker sa paggawa ng poster, yun nga. Depende talaga yun May talaga, may tinatawag na na malawakang paggawa, malawakang paglikha no. Lalo na pag about sa art no. Nakadepende yan sa mga rules and regulation ng poster making na sasalihan nyo. Sa mga art contest na sasalihan nyo. Kung may nakalagay na bawal, bakit natin gagawin? Kung wala namang nakalagay na bawal, go lang, gawin natin. Gamitin natin kung ano yung mga bagay na nakasanayan natin at kung saan tayo magiging komportable. Sana masagot natin yung mga tanong no ng mga nagko-comment sa ating mga artwork na ginagawa no. Tsaka dun sa mga nagsasabi na no, parang ang dali lang ng mga ginagawa nating poster, kayang-kaya ko yan, mas magaling pa ako dyan. So yun, kung magaling kayo, go lang. Tanggap natin yung mga criticism na yan no. Pero para sa akin, as nagtuturo, para tayong teacher na nagtuturo, ba't natin papahirapan yung mga estudyante natin o yung mga viewers natin na mga gustong matuto no. So syempre kung ikaw nasa midget level na, ayun syempre sasabihin mo na madali na lang yung mga ginagawa natin poster. Pero kung sa mga beginner, mga gustong matuto at saka makakuha ng idea, mapalawak pa yung kaalaman nila, ito yung mga video na mga dapat yung pinapanood no, yung mga gustong gusto nilang pinapanood no. Kasi syempre mas marami nga silang mapupulot na aral dito
Tsaka yung mga symbolism na ginagamit natin, yun talaga yun. Yun talaga yung mga symbolism na karaniwang ginagamit sa poster, no? Hindi ko na pinapalawak pa at pinapahaba pa yung mga explanation kasi ayun na meron na tayong mga tutorial dyan ng mga symbolism kung saan ginagamit, no? May pwede nyo mapanood dyan lahat ng mga katanungan nyo about sa paggawa ng poster, kung paano ba to, paano yan ginawa, gaano ba katagal, ano ba yung mga dapat gamitin, paano ba mag-blend ng pastel, ganyan, paano mag-start sa pagbuo ng poster, lahat nandyan nasa videos natin sa ating YouTube channel. Hindi to promotion pero gusto ko ring syempre ilapit nga sa inyo yung YouTube channel natin at maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng videos natin, no. Maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng mga videos natin. Yun, maraming salamat din sa mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta at nanonood sa mga videos natin kasi alam ko na need nyo yung ganitong klase ng channel, no, lalo na sa mga estudyante natin o kaya yung sa mga mahilig talaga sa art. So sana malaking tulong to. Mag-comment ka dyan kung nakatulong sa inyo yung channel natin o kaya yung mga page natin, no, tulad ng sa TikTok natin o kaya sa ating Facebook channel na nakatulong sa inyo. Maraming salamat. So yun lang. Dito nga pala nag-start na tayo magkulay ng ating poster na ginagawa, no. Bali yung pinaka-vibe ng kulay na gagamitin natin medyo matakaw sa kulay blue, no. Medyo ganun. Mga may futuristic ba kung tatawagin, no, futuristic siya, no. So ito yung poster na ginagawa natin ngayon, no, about from click to progress. Actually dapat gagawin ko dito is parang yung sa ano, no, sa pagboto na style ng poster, no, pero parang medyo common na siya, yung may kamay, yung meron tinta, ganun. So parang common na siya, so parang ginawa ko medyo techy yung datingan, no, medyo parang may pagka-technology. Syempre nga yung process ng lahat ng bagay na meron tayo dito ngayon sa mundo, sa ginagalawan nating mundo, umiikot na lahat sa mechanical, no, sa electrical, ganyan. So yun dun umiikot, no. Tsaka napaka-importante talaga ng internet access natin ngayon, no. Yun nga, nandun nga sa tema ng from click to progress, yun nga, tumutukoy nga sa pag-unlad ng isang bansa o kaya ng mundo, no. Tumutukoy sa pag-unlad kung saan nagsisimula, ganyan. Lahat ng simbolismo natin dito merong kinalaman sa pag-unlad. So ayan, explain natin isa-isa, no. Unang-una, syempre gumamit tayo ng globo, no. Alam niyo na kung para saan yung globo, no, worldwide topic yan. Syempre yung gear, nakikita nyo, yan, 2 gear na yung ginamit ko, no. Tsaka yun nga pala, no, parang yung poster natin may pagka-symmetric, no, yung symmetric balance mula sa left part at saka sa right part. Balance sila. Kung ano yung nakalagay doon sa kabila, ganun din yung sa kabila. So hindi ko na pinag-iba. Parang naka-mirror. Yung parang ganun, naka-mirror style siya. So yan lang. Yun lang yung gusto kong iparating dito sa poster na ginawa ko, no. Tsaka parang nakaano siya, pasugod yung atake ng ano natin, ng poster natin. So ayan, makita nyo, di ba? Sa baba, merong dollar sign, tsaka yung peso sign. Syempre, yun nga yung mga money symbols natin. Tapos yan, meron din yung ano, no, yung parang point to point connection, no. Ayan, makikita nyo yan. Makikita nyo yan, yung parang red na ano, ganyan, yung symbol. Yung symbol na yan, no, na nakakonekta dun sa ano, sa wifi, internet access, no. Tapos yan, syempre yung computer nga, di ba? Syempre, yun nga, medyo techy yan. Yun yung symbolismo na ginamit natin, nasa naka-centerpiece. Syempre, yun nga, yung sa mga buildings. Alam niyo na kung para saan yung mga buildings, kung ano yung pinapakita niya sa isang poster. Yun nga, pag-unlad about sa mga gusali o yung mga infrastruktura na ginagawa. Syempre, na makakatulong sa modernization ng ano nga, ng bansa o sa buong mundo. So, yun yun. Tapos, ayan, yung sa kamay, yung paggawa. Ayan, symbolismo ng paggawa. Tapos yun nga, yung kamay na ano, yung nagko-control ng PC. 'Yon. Tapos syempre yung simula sa kabataan, ayun nga yung bata sa taas. Ay lang, napakasimple lang, no. Tapos siya, naglagay lang din tayo ng ano, ng kulay ng isang ano, no, ng bandera, no. Pero yun, ginawa ko parang ano siya, background siya, no. Ayan, yung flag ng Pilipinas, yun yung kulay ginamit ko. Tapos syempre yung mga araw na going up, na pataas, tumutukoy sa pag-unlad. Ayun, napakasimple lang. Catchy, di ba? Medyo catchy talaga siya. Ang unti lang din ng simbolismo na ginamit ko, pero yun mapapakita ka agad. Ito pwede mong gamitin to, no, idea, no, lalo na kapag once na ano, no, na may time limit. Kadalasan kasi nakikita ko sa mga poster making na ano, no, na may mga time limit. Talagang limitado lang din yung ano, no, yung mga object na ginagawa nila, nilalagay nila. Syempre nga para mas mapabilis yung paggawa nila. Pero yung atake kailangan
pag nakita pa lang ng judge yung ano, yung poster mo, eh alam niya na. Gets na niya yung idea na gusto mong iparating. Ganun kasi yun eh, pag-express ng art sa mga ganitong contest, no, kailangan maibigay mo o maparating mo sa judges yung mensahe ng art mo. Yun, ganun. Mas mabilis niyang may judge yun eh. Ganun dapat yung paggawa ng poster. Hindi yung tipong may paano pa, may pa hidden meaning pa. Eh paano kung ano, yung judge eh, kadalasan kasi sa mga barangay, yung mga kinukuha, judge eh, para sa akin, experience ko lang medyo less yung kaalaman nila sa pagja-judge. Hindi sila yung mga professional na judge, no, yung mga kinukuha. Kadalasan kasi mga professional judge dun sa mga big events na talaga, no, yung mga lakihang contest na, no. Yun, tsaka syempre may mga malalaking prizes nga, yun. Kumukuha sila ng mga legit judges na may kinalaman sa art, may natapos sa art, may kurso ng art, yun, ganun. Pero yun sa mga barangayan, eh kadalasan mga ano lang yan, mga SK, kagawad, KM, mayor, ganyan. Yun lang yung mga kinukuha nila, no. Ano naman yung alam nila dun, eh malayo, lalo na kunwari yun, malayo yung kurso na nakuha nila or hindi sila ganong mahilig sa art, no. Wala silang ano, field o yung background about sa art. So, syempre kung ano lang yung nakita nila, nagandaan sila. Kunwari maganda yung kulay, ganyan-ganyan, eh yun, pasok na kagad sila doon. Malamang sa malamang panalo ka. Pero kasi kung ganitong usapan eh kailangan talaga yung atake ng poster mo is mabilis makuha, mabilis mag-gets na ay ito ganito to. Ito para sa ganito to. Yun. So, yun, dapat ganun. Alamin nyo, kilatisin nyo yung magiging judge, no? Parang, syempre, isipin mo na kailangan kapag once na nakita mo pa lang yung magja-judge, nalaman mo kaagad. Ayun, ganun, kaagad yung idea mo na kailangan, ay, siguro wala tong ano, ganito, parang ganun, wala siyang alam sa ganito, wala siyang background. So, ayun, ganun na kaagad, bigyan mo na kaagad ng malupit na atake ng poster, no? Aralin nyo pala yung pagbe-blend ng kulay. Ayan, no, nakikita nyo yung poster na yan. Ang ganda ng kulay, di ba? Yung color combination. Kailangan kasi balance talaga yung paglalagay niya ng kulay, no? Ayun, kunwari yan, yung ginawa ko yung poster na yan. Wala akong idea. Wala talaga akong idea, no? Wala akong sketch na ano, yung ganito yung gagamitin kong kulay. Wala akong plano, no? So, parang tinignan ko lang. Binalance ko lang yung mga ano, yung mga object na gagamitin ko, no? Kunwari, may gusto kayong idagdag pero hindi siya papasok dun sa kulay na ano, papasok dun sa kulay na ilalagay mo. Tanggalin mo na, alisin mo na. Isipin mo yung mga bagay o yung mga magiging kakalabasan ng poster mo kapag once na nilagay mo yung object o yung mga simbolismo na yun. Pwedeng magdagdag, pwede kang magbawas. Basta kailangan yung balance, yung harmony ng kulay na maipapakita mo sa loob ng poster is makakapagbigay ng ano, no, magandang impression, no, sa paningin ng mga ano, ng mga titingin o ng mga judges natin. So ayun, practicein nyo din pala yung pag-aaral ng ano, color wheel. Yun talaga yung the best. Tsaka yung sa pagbe-blend ng kulay. Yung paggamit ng bulak, hindi na ako gumagamit ng bulak, guys. Mas, ano kasi lumalabo talaga. Much better na gumamit kayo ng mga dark to light colors yun. Ganun yung pagbe-blending. Tapos, napaka-importante ng puti. Pag-apply ng kulay puti. Kasi yun talaga yung parang magbibigay ng buhay, no? Para hindi mo kampatay yung poster mo. So ayan, aralin nyo lang. Tingin lang kayo ng tingin ng mga ano. Panoorin nyo yung mga videos natin. Maraming salamat sa inyo. Happy 1K subscriber na rin sa YouTube natin, no. So yun lang. Comment lang kayo dyan, guys. Bigyan natin ng ano, mga gandang poster yung mga binibigay nyo, no. Kung ano yan, word, kaya yung pang kalahatang topic, ibagsak mo yung comment mo. So ayun lang. By the way, kung nagustuhan mo yung video na to, no, i-subscribe mo yung channel natin, lalo na kapag bagong-bago ka pa lang dito sa channel natin. Sa Facebook natin, ayan, nanyan, nakadrop din yung ano, yung Facebook channel natin din. Yung TikTok natin, hindi ko na nilalagay, no. Hindi ko pala nilalagay yung TikTok channel natin. Bali yung YouTube lang at saka yung ano natin, yung Facebook channel natin yung nakalagay diyan. So ayan, patapos na tayo, no. Malapit na matapos yung poster natin, no. Tapos yun nga pala, nakalimutan ko, nakaligtaan ko yun. Nagtatanong nga pala kung pwedeng dalhin yung ano, no, sketch, magdala ng sketch sa kapag once na sasali sa isang poster making contest, no. Pwede yan, guys. Pwede yun. Magdala ng sketch. Lalo na kung ano, no. Basta kailangan, ikaw yung naggawa. At yun nga pala, no, sa mga nagtatanong kung allowed nga bang gumamit ng cellphone, no, kapag once na nasa isang poster making event ka at nagraran na yung oras, no, tumatakbo na yung oras, eh para sa akin ay hindi, no. Kung ako yung magja-judge at makikita kita na gumagamit ka ng cellphone, eh ipapa-disqualified na kagad kita. Di-disqualified ko kagad yung gawa mo, pati yung ano mo, no, yung
form mo, no, na nakasali ka sa isang poster making event na yun eh. Kasi pwede mong gayahin lang sa internet, no. Iisipin ko na ipa-plagiarize mo lang yung mga gawa na nakita mo sa isang poster making sa internet, no. Pwede mong gayahin, no. Syempre mawawala yung originality mo, no. Tapos ngayon iisipin ko na lang na hindi ka handa, hindi ka nag-prepared para sa event na yun. Syempre may tendency na manalo ka, pero kasi maaari na ginaya mo lang yon sa mga poster making na nakita mo dun sa sa internet. Para sa akin yun, parang pandaraya yun, isang malaking pandaraya yun, no? At saka yun nga pala, wag niyong ugaliin yun. Pero kung magdadala kayong sketch na alam mo sa sarili mo na ikaw yung gumawa, pwede yun, basta sketch lang, idea. Lalo na kapag once na-announce na yung topic, no. So yun lang, sana nasagot ko yung tanong mo. So ayan, tapos na yung video o yung poster making na ginagawa natin. Tara, pakita na natin yan.